0:24, alas 12 ng madaling araw. Yan yung ating kuha, birthday gift ko. Birthday gift sa akin. Yan. Yes, finally. Raise the pathway technique. Nag-work. Gamit natin yung ASM. Yan. Tayo guys. Ito na nahuli. Pinadanan sa tetra. Yes! Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli ang mailap na monster mamaw na Rancor Simas. Gamit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang hunting. Welcome guys! Nagbabalik ako dito sa Anyuji Temple kasi may dalawang gabi na akong purong may strike dito. So ngayon, babalikan natin. So tama-tama na pataas yung tubig pa high tide. Ito yung timing niya. Tara, daan-daan tayo. Ay, naku, may ibon. Tayo sa kaliwa. Kailangan natin mag-ready lang kung saan natin siya ilaland kasi daming net dito. So yung pasantar na mino naman ang gamit. 2 hours later. Mukhang wala sila ngayon dito. Dito tayo sa Opal guys. Daan na lang natin ng konti. Kasi alas 12 na. Pison. Yes! Yes! Tama ako. Ay, huwag kang kumawit. Huwag! Dito sa taas. Yes guys. Oh, sibas. Yes. Ay. Tama ako guys. Yes. Pasok. Tama guys. Tama. Ayan. Ayan guys. Tama tayo guys. Dito na nahuli. Pinadanan sa tetra. Yes! Ayan. Ibalik muna natin siya guys. Kasi wala akong ilaw dito. Ayan. Ayan naman natin siya. Ay. Ito ulit. Hindi ko. Pasok ka. Sabi ko parang alis na sana ako. Sabi ko uwi na sana ako doon sa kabila. Pupunta na sana sa Fastmark. Sabi ko daan lang muna dito, sayang. Talang dito na ako, malapit na. Yun nga. Yes. Guys. Kunin natin ating light. Finally, nagbunga din ang ating technique, yung trace the pathway na more than 2 months na nating dinevelop. Finally, ngayon, araw ng birthday ko, 0:24, alas 12 ng madaling araw. Yan yung ating kuha, birthday gift ko. Birthday gift sa akin. Yan. Yes, finally. Trace the pathway technique. Nag-work. Gamit natin yung area 10. Yan. Ating huli guys, Sibas na 50. Yan. Dito talaga siya sa net. Oh, yan. Diyan na siya. Nakaabang. Okay na. Okay, bye-bye. Thank you. Itong ginawa guys. So ito yung semento na pathway. Tapos ito yung ayan, ito yung mga net. Tapos dyan sa unahan ang tetra. So ito yung mga net. So ginagawa natin ito. Dinadaan natin dito yung lure natin dito. Dito sa pathway ito. Tapos dito siya. Tapos dito yung mga tetra. Ayan. So ano ba yan ah? So ito. Dito natin, ito yung daanan. Ngayon may tubig. Kasi high tide. Tapos ito yung mga tetra. Net bag. So dito, di ba may ano yan? Ayan, may bakante. Ayan, dito natin dadaan yung lure. Kasi nandito yung mga kurda at saka sibas dito sila naghihintay. Or kaya naman, dyan sila sa itaas naghihintay. Nag-aambush sila yung dumadaan. Ito yung ating hit lure. Ayan yung ating hit lure.
area 10 pa rin. Kasi ano na, actually pa high tide. Pero dahil pa high tide, although pa high tide, paakyat pa yung tubig dahil malakas yung flow ng malakas yung current, yung strength ng current ng river. So dito sa side natin, pag ganun, bababa sa dagat yung tubig. Pero sa Kawasaki na side, sa kabila, paakyat kasi nga pa high tide pa lang. So hindi pa naabot yung high tide. So kaya kanina, doon ako sa Anyuji, doon yung incoming na high tide, yung maganda. So incoming high tide na 1/3 or 2/3 doon sa peak ng high tide. So ibig sabihin paakyat pa mula low tide, 1/3 hanggang 2/3. Yun maganda doon. Kaso lang walang kumakagat. Kaya lipat sana ako doon sa Yaguchi Pass Mark. Pero sabi ko, daan ko kaya yung oval. Tapos hindi na, wag na kasi ano na, alas 12 na. Sabi ko doon ako maglala sa Pass Mark. Tapos sabi ko, parang may nagbulong sa akin na, sige na, daanan mo na ito, malapit ka na. So pagkano ko, nagbike ako. Pag ganun, pauwi. Tapos may bumulong uli, parang sige na, daanan mo na. Kasi baka nandoon yung Kuroday. So actually Kuroday yung target ko. So bumalik ako dito. Nakapagkas ako siguro mga wala pang 10 minutes. Finally, nakakuha tayo ng sibas, no? 50 centimeters na sibas. Yes, kasi matagal na natin hindi nakakuha ng malaki-laki na sibas. Puro mga apo ng sibas. Ngayon naman ay anak ng ranker na sibas yung tinatarget natin. So 50. So kailangan natin ng 80 centimeters para makakuha tayo. Pero more or less, buhay ulit tayo. Balik tayo sa ating excitement sigla na mag-fishing po. So i-try ulit natin guys ang ating hit lure, area 10. So isa sa ating tip, no? Kanina actually nakita natin yon. Lalong-lalo na dito sa aking lugar na maraming fish net. So maraming sabit. So kailangan na bago tayo mag-start nating fishing is mag-decide tayo kung saan natin ilalan yung isda. So ilang beses na akong nawalan ng isda kasi wala akong plano, hindi ko tinarget kung saan ilalan yung isda. So kaya dito rin last time nasabit, no? Nasabit yung lure ko, nag-dive yung isda sa net. So sayang, nakuha na sana yon. Kaso wala tayong plano na kung saan iland yung isda kaya nasabit. May kagat eh. So may kagat. So yun yung ating tip, no, na planuhin mo kaagad kung saan mo ilaland yung isda para hindi makawala. Usually yung mga professional anglers dito sa Japan yung nakikita ko sa YouTube. So sa kanila naka-decide na yun sila kung saan ilalan. So kanina halimbawa dito maraming net, maraming sabit. So mag-move ako ng konti, doon ko ilalan. So doon sa Koji. Ngayon dito naman, so since wala talagang space, so kinakailangan mahilak para yung isda. Kailangan kong mabilisan yung pag-fight ng isda at kailangan ko siyang dalhin sa semento. Muntik pa nga ako hindi ko madala sa semento yung isda. Kasi siyempre nag-ano ka, di ba? Magpapanik ka na kung pag lumaban yung isda, maghihilahan kayo. Kailangan, isa sa tips natin dito sa fishing is kailangan mong alamin kung saan mo ilaland. Nakaplano na in advance kung saan mo ilaland yung kuha ng isda. Nako, nabasa ang ating microphone. Nasa
share ng ating technique sa sabit. At dito magwawakas ang ating fishing adventure ngayong gabi. So ngayon is na prove natin yung ating trace the pathway technique kung saan nakakuha tayo last month ng kurulay at ngayon naman ay sibas. I-trace lang natin yung pinakamanipis na tubig na portion sa walkway, simento na daanan papunta doon sa mga ganito lang siguro na isang tipala na lalim ng net pack at saka ng tetra. Dinadaan natin doon kasi nasa itaas ng tetra at ng net pack yung mga sibas naghihintay nag-aambos doon sa mga bait fish yung mga banak na nasa simento. Ngayon pag bumaba yung tubig, maanod yung mga banak papunta doon sa malalim na portion kung saan doon nakaabang naghihintay, nakaambush yung mga sibas at saka kurulay. Kaya ilang months din natin binibelo itong technique. Finally, nagbunga, nakakuha tayo ng ngayon isang sibas at last month ay isang kurulay. So actually, marami na tayong guys na nakakuha, na-unhook lang. Gamit natin yung trace the pathway na technique na ginamit natin ngayon. At para sa iba pang video kung saan matututukan ng fishing na mga tips, panoorin mo ang video. At syempre, huwag kalimutan na mag-subscribe. So si Erwin sa Fishing Stream. Hanggang sa muli. Fish on. Fish on.